Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na para kayong sinaksak sa dibdib? Hindi ng isang kaaway, hindi ng isang estranghero, kundi ng taong dapat sana ay magiging parte ng inyong pamilya noong gabing iyon. Sa ilalim ng naglalakihang kristal na chandelier ng Manila Hotel, sa gitna ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng kristal na baso, ang sarili kong manugang, ang babaeng pinakasalan ng kaisa-isa kong anak, ay itinuro ako sa harap ng kanyang mayayamang kaibigan. Kitang-kita ko ang daliri niya, mahaba, manicured. Nakaturo direkta sa akin habang nakatayo ako sa gilid ng dessert table at sa boses na sapat lang para marinig ng mga nasa paligid. Binitawan niya ang mga salitang dumurog sa puso ko. Sabi niya, "Ito ang matabang baboy na kailangan nating tiisin." Tumigil ang mundo ko. Nagtawanan sila. Isang tawanan na matinis. Masakit sa tainga. Parang mga bubog na humihiwa sa aking dignidad. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Hindi ang tawag na baboy. Sanay na ako sa hirap. Sanay na ako sa pangungutya. Ang pinakamasakit ay nang lingunin ko ang aking anak, si Daniel. Ang batang inaruga ko. Ang batang itinaguyod ko nang mag-isa mula nang mamatay ang kanyang ama. Narinig niya iyon. Alam kong narinig niya. Nasa likod lang siya ng kanyang asawa. Pero anong ginawa niya? Wala. Yumuko lang siya. Tumingin siya sa kanyang makikintab na sapatos. Tila ba mas interesado siya sa disenyo ng sahig kaysa ipagtanggol ang inang nagluwal sa kanya. Ang hiya na naramdaman ko noong sandaling iyon ay hindi maipaliwanag. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Gusto kong tumakbo palabas ng Manila Hotel at magtago na lang sa aking kwarto. Pakiramdam ko ay isa akong basahan. Isang maruming bagay na pilit itinatago sa isang sulok para hindi makasira sa ganda ng kanilang gabi. Ang gabing iyon, ang gabing tinawag akong katulong. Ang gabing tinawag akong baboy sa sarili kong pamilya. Sa harap ng kanilang mayayamang kamag-anak. Ang hiyang iyon, ang sakit na iyon, halos ikamatay ko. Pero bago ko ituloy ang nangyari, kailangan ninyong malaman kung bakit ganito na lang ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ako basta-basta dumalo sa kasal na iyon bilang bisita. Ako si Helen, isang ina. At sa loob ng 19 na taon, ako ang naging ama at ina ni Daniel. Ako ang naging ilaw ng tahanan na hindi kailanman napundi, kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Nang mamatay ang asawa ko, iniwan niya sa akin ang isang maliit na negosyo at ang responsibilidad na palakihin ang aming anak. Hindi ako tumigil sa pagtatrabaho. Araw, gabi, wala akong piniling oras. Para ano? Para kay Daniel. Lahat ng luho niya, ibinigay ko. Ang maganda niyang edukasyon sa pinakamahal na universidad. Ako ang nagbayad. Ang condo unit niya sa Makati na malapit sa trabaho. Ako ang nagbayad. Ang kotse na ipinangsusundo niya kay Samantha nung nililiguan pa lang niya ito. Ako rin ang nagbayad. At ang kasal na ito. Ang kasal na nagaganap sa Manila Hotel. Ang kasal na may 500 bisita. May mga bulaklak na inimport pa mula sa ibang bansa. May pagkain na nagkakahalaga ng libo-libo bawat plato. Ako ang nagbayad ng lahat ng iyon. 25 milyong piso. Uulitin ko para sa mga hindi naniniwala. 25 milyong piso. Iyon ang halaga ng tseke na inabot ko sa pamilya ni Samantha. Dahil sabi nila, may problema daw sila sa cash flow, sabi nila. Temporary lang daw ang hirap ng pamilya nila. At bilang ina na ayaw mapahiya ang anak sa kanyang mapapangasawa, pumayag ako. Kinalimutan ko ang sarili kong pangangailangan. Kinalimutan ko na dapat ay para sa pagre-retiro ko na ang perang iyon. Sabi ko sa sarili ko, ayos lang. Para namang ito sa kaligayahan ni Daniel, para akong kandila na inuubos ang sarili, para lang magbigay ng liwanag sa kanila. Pero para sa kanila, isa lang pala akong ingay sa background, isang matabang baboy na tagabayad ng bills, isang tao na kailangang tiisin. Ang tingin nila sa akin ay isang pitaka na may paa kapag kailangan ng pera. Mama ang tawag sa akin kapag nandihan na ang pera. Baboy na ang tawag sa akin. Walang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ko habang nakatayo ako doon. Hawak ang aking platito ng dessert na hindi ko naman makain dahil sa bukol sa aking lalamunan.
Tiningnan ko ang pamilya ni Samantha, ang mga Worthington. Nakatayo sila doon na parang mga hari at reyna. Suot ang kanilang mga gown at suit na sigurado akong galing din sa perang ibinigay ko. Si Don Roberto, ang ama ni Samantha, ang tikas ng tindig. Nakikipag-usap sa mga kumpare niya habang hawak ang wine glass. Si Samantha. Ang ganda-ganda sa kanyang wedding gown, pero ang ganda ng mukha ay kabaliktaran ng ugali, naisip ko. Ganito na lang ba ang buhay ko? Ang maging tagasalo ng gastusin habang inaapak-apakan nila ang pagkatao ko, sa tingin nila. Wala akong silbi kapag wala na akong maibibigay na pera. Sa tingin nila. Isa lang akong middle class na byuda na maswerteng nakadikit sa pamilya nila. Nagkakamali sila. Nagkakamali silang lahat. Dahil ang hindi nila alam, may dala akong sandata. Isang sandata na hindi ko ipinagmamalaki. Isang sandata na itinago ko ng matagal na panahon dahil gusto kong mamuhay ng simple habang nagtatawanan sila. Habang pinagpipistahan nila ang itsura ko at ang pagiging baduy ko daw manamit. Napansin ko ang pagbabago sa mukha ni Don Roberto. Kadarating lang niya sa grupo ni na Samantha. Narinig niya siguro ang huling bahagi ng biro ng anak niya. Narinig niya ang tawanan. Nakangiti pa siya noong una. Pero nang lumingon siya, nang tiningnan niya kung sino ang tinuturo ng anak niya, nang magtama ang aming mga mata, biglang naglaho ang ngiti sa kanyang labi. Namutla siya. Parang inalisan ng dugo ang kanyang mukha. Parang nakakita siya ng multo ng nakaraan na bumalik para maningil. Binitiwan niya ang kanyang baso ng wine. Nabasag ito sa sahig, pero hindi niya pinansin. Nakatingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Puno ng kilabot. Bakit? Dahil kilala niya ako. Hindi bilang si Helen Santos, ang nanay ni Daniel na tagaluto at tagabayad. Kilala niya ako bilang si Helen Ashford, ang pangalang kinagamit ko sa mundo ng negosyo. Ang pangalan ng babaeng bumili ng majority shares ng kumpanyang pinapasukan niya. Oo, tama ang narinig ninyo. Ako ang may-ari ng kumpanya ng tatay ng manugang ko. 51%, ako ang may hawak ng leeg nila. Habang tinatawag akong baboy ng anak niya. Hindi niya alam na ang baboy na iyon ang nagpapasahod sa kanya. Ang baboy na iyon ang may kapangyarihang tanggalin siya sa pwesto sa isang pitik lang ng daliri. Lumabas ako ng hotel ng gabing iyon na dala lamang ang aking maliit na bag. Akala nila. Tumakas ako sa hiya. Akala nila, umuwi ako para umiyak at magmukmok. Hindi nila alam. Ang yumaong asawa ko ay nag-iwan sa akin ng isang imperyo. Isang imperyo na pinalago ko sa pamamagitan ng dugo at pawis. Ang maliit na lola na pinalayas nila sa isip nila. Siya pala ang hunter at sila ang prey. May hawak akong mga dokumentong nagpapatunay na ang pamilya Worthington ay baon sa utang, na ang marangya nilang pamumuhay ay isang kasinungalingan, na ang salaping ginamit nila sa kasal ay galing sa akin. At ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay akin na. Akala nila ay isa lang akong pawn sa laro nila. Hindi nila alam. Ako ang reyna sa chessboard at handa na akong gumalaw nang sumakay ako sa aking sasakyan pa uwi. Hindi ako umiyak. Tapos na ang oras ng pag-iyak. Tapos na ang oras ng pagiging martir. Gusto nila akong mawala. Gusto nila akong patahimikin. Pues, ibibigay ko sa kanila ang kabaligtaran. Hindi lang ako basta babalik. Babalik ako na may dalang bagyo. Hindi ko hahayaan na yurakan nila ang pangalan ng asawa ko. Hindi ko hahayaan na waldasin nila ang perang pinaghirapan namin. At higit sa lahat, hindi ko hahayaan na tratuhin ako ng ganito ng sarili kong anak. Kukunin ko ang lahat. Hindi lang ang pera ko, hindi lang ang kumpanya. Babawiin ko ang aking dangal. Ang dangal ng isang ina na nagbigay ng lahat. Ang dangal ng isang babae na marangal na nagtrabaho. Tuturuan ko sila ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo balang araw. Ang leksyon na, huwag mong kakagatin ng kamay na nagpapakain sa iyo at huwag mong iinsultuhin ang isang ina na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Dahil kapag ang ina na ang napuno, kahit ang langit ay yayanig. Sa Lunes ng umaga, 9:00 ng umaga,
Magkikita kami ni Don Roberto sa boardroom at sa oras na yon, wala nang matabang baboy. Ang makikita nila ay ang CEO, ang boss, ang ina na hindi na magpapaapi. Mga kaedad ko, mga kapwa ko magulang, mga nanay na nagsakripisyo ng lahat. Naramdaman nyo na rin ba ito? Yung pakiramdam na parang estranghero ka sa sarili mong pamilya. Yung pakiramdam na ikaw ang nagbigay ng lahat ng mayroon sila. Pero ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kulang. Kung naramdaman nyo na ang sakit na naramdaman ko, kung mayroon kayong kwento ng paghihirap at pagbangon, pakiusap, i-like at i-share ang videong ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman, saan kayo nanonood? Taga saan po kayo? Luzon, Visayas, o Mindanao? O baka nasa ibang bansa kayo ngayon, nagtatrabaho para sa pamilyang hindi kayo naaalala. Kwentuhan mo ako, basahin natin ang inyong mga kwento. Dahil hindi kayo nag-iisa, nandito ako karamay ninyo ngayon. Simulan natin ang buong kwento. Ang kwento kung paano ko pinabagsak ang mga taong umapi sa akin at kung paano ko tinuruan ang anak ko na maging tunay na lalaki. Makinig kayo ng mabuti dahil ito ang kwento ng aking paghihiganti at ng aking pagbangon. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Don Roberto. Para itong isang mabagal na pelikula na unti-unting humihinto. Kanina lamang ay puno siya ng halakhak. Ang kanyang mukha ay mapula dahil sa mamahaling alak at sa kasiyahan ng pagiging sentro ng atensyon. Ang kanyang tindig ay mayabang. Ang tindig ng isang tao na sanay na sinusunod ang bawat utos. Isang Don na naghahari sa kanyang maliit na kaharian. Ngunit nang ituro ako ng kanyang anak, nang marinig niya ang salitang baboy, at nang sundan niya ng tingin ang daliring iyon patungo sa akin, doon tumigil ang mundo. Nakita ko ang sandali ng pagkilala sa kanyang mga mata. Una ay pagkalito. Tila ba iniisip niya kung bakit pamilyar ang mukha ng babaeng nakatayo sa tabi ng dessert table. Ang babaeng suot ang simpleng burgundy na Filipiniana. Ang babaeng tinawag na baboy ng kanyang anak pagkatapos ng pagkalito. Sumunod ang gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumuka ng bahagya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Ang baso ng wine sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang alak ay gumalaw sa loob ng baso. Tila ba sumasabay sa panginginig ng kanyang buong katawan at sa huli. Ang pinakamasarap na emosyon na nakita ko sa gabing iyon, takot. Hindi ito ordinaryong takot. Ito ang uri ng takot na nararamdaman ng isang tao kapag nalaman niyang tapos na ang laro. Ang takot ng isang taong nahuli sa akto. Ang takot ng isang taong alam na ang kanyang kinabukasan ay hawak ng taong kani-kanina lang ay pinagtatawanan ng kanyang pamilya. Namutla siya. Mula sa pagiging mapula, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Parang inalisan siya ng dugo. Parang nakakita siya ng multo na bumangon mula sa hukay para maningil ng utang. Teka, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, mahina. Halos hindi marinig sa gitna ng musika at tawanan. Nawala na ang ngiti sa kanyang labi. Ang yabang na ipinakita niya kanina ay parang bula na naglaho. Lumapit siya ng kaunti. Tila ba gusto niyang siguraduhin kung totoo ang nakikita niya. Hindi ba? Simula niya muli. Ang boses niya ay pumiyok. Hindi ba ikaw si Helen Ashford? Tumahimik ang grupo nila. Ang mga kaibigan ni Samantha na kanina ay tumatawa ay natigil. Naramdaman nila ang pagbabago ng ihip ng hangin, ang uri ng katahimikan na mabigat, nakakasakal. Lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Si Samantha, ang aking manugang na puno ng kapritsyo, ay lumingon sa kanyang ama. Ang kanyang perpektong ngiti ay nagsimulang mabasag. Dad, sabi ni Samantha, may halong inis sa boses niya. Anong pinagsasabi mo? Siya ang nanay ni Daniel, si Mrs. Santos, yan. Ang middle class na nanay na sinasabi ko sa iyo. Ngunit hindi siya pinansin ni Don Roberto. Hindi na siya tumitingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Nakatitig siya sa akin na parang isang taong nakagawa ng napakalaking pagkakamali na hindi na maiaayos pa.
Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay pamilyar sa akin. Nakita ko na ito dati. Sa mga negosyanteng akala ay kaya nila akong paikutin. Sa mga taong akala ay mahina ako dahil isa akong babae, dahil isa akong byuda. Ikaw, sabi ni Don Roberto. Lumunok siya ng malalim. Kitang-kita ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan. Ikaw ang bago kong CEO. Ang mga salitang iyon ay binitawan niya na parang isang mabigat na bato. Bumagsak ito sa gitna ng usapan. Biglang tumigil ang lahat para sa aming dalawa. Ang musika sa paligid, ang mga nagsasayaw, ang mga waiter na nagdadala ng pagkain, lahat ay naging malabo. Ang malinaw lang ay kaming dalawa. Ako, ang babaeng tinawag na baboy, at siya. Ang lalaking ang kapalaran ay nasa aking mga palad. Mrs. Coleman, simula ni Don Roberto, tapos ay itinama niya ang sarili. Mrs. Ashford, Mrs. Santos, hindi ko alam. Wala akong kamalay-malay. Tiningnan ko si Samantha. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Sinusubukan niyang pagdugtungin ang mga pangyayari. Sinusubukan niyang intindihin kung bakit ang makapangyarihan niyang ama ay nanginginig sa harap ng kanyang biyenan. Hindi nabanggit ni Samantha na Coleman ang apelyido ko. Sabi ko ng mahinahon. Ang boses ko ay matatag. Walang halong galit, walang halong sigaw. Ito ang boses na ginagamit ko sa boardroom, ang boses ng kapangyarihan. Helen Coleman, pagpapatuloy ko. Pero sa mundo ng negosyo, Ashford, hinayaan ko na bumaon ang mga salitang iyon sa isip nila. Nakita ko ang unti-unting pagkaunawa sa mukha ni Samantha. Ang babaeng kanina lang ay nagmamataas. Ang babaeng tumawag sa akin na clingy, na middle class, na baboy. Ang babaeng nagbayad ng bawat sentimo ng kasal na ito ay siya ring nagmamay-ari ng 51% ng kumpanya ng tatay niya na sa darating na Lunes ng umaga. Ang tatay niya ay uupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa at ako ang uupo sa kabisera. Ikinagagalak kong makilala ka ng formal, Roberto, sabi ko. Inilapag ko ang aking platito ng dessert sa mesa ng dahan-dahan. Walang kalansing, puno ng kontrol. Inaasahan ko ang ating pagkikita sa Lunes ng umaga. 9:09 ng umaga, sakto, diin ko. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa kumpanya at tungkol sa kinabukasan. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Wala na silang masasabi na gusto kong marinig sa gabing ito. Tumalikod ako. Kinuha ko ang aking maliit na bag na iniwan ko sa table 14, ang mesa sa sulok, malapit sa pinto ng kusina kung saan nila ako pinuwesto dahil akala nila doon ako nababagay. Tinaas ko ang aking noo at naglakad ako patungo sa pinto. Habang naglalakad ako sa gitna ng ballroom, naramdaman ko ang mga mata nila sa aking likuran. Ang katahimikan ay sumunod sa akin palabas. Iniwan ko ang aking anak, ang kanyang bagong asawa, at ang pamilyang mapanghusga sa gitna ng kanilang kalituhan. Lumabas ako ng Manila Hotel. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Ang ingay ng trapiko sa Maynila ay tila musika sa aking pandinig. Iniwan ko ang kasal na binayaran ko ng 25 milyong piso. Ang kasal kung saan tinawag akong baboy. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako lumingon pabalik. Nang makarating ako sa bahay, tahimik ang paligid. Ibang klase ng katahimikan ito kumpara sa ingay at gulo sa hotel kanina. Ito ang katahimikan ng isang bahay na masyadong malaki para sa isang tao lamang. Tinanggal ko ang aking sapatos sa may pintuan. Masakit ang paa ko. Hindi dahil sa layo ng nilakad ko, kundi dahil sa bigat ng dalahin ko sa puso. Dumiretso ako sa opisina ng aking asawa. Sa opisina ni Henry, wala nang nagbago dito sa loob ng halos 2 dekada. Ang kanyang lamesa ay naroon pa rin. Ang amoy ng luma niyang libro at tabako ay tila nakadikit pa rin sa mga dingding. Umupo ako sa kanyang lumang silya. Ang katad nito ay malambot na dahil sa tagal ng panahon. Dito ako madalas umupo kapag gusto kong maramdaman na kasama ko pa siya. Kumuha ako ng baso at nagsalin ng kaunting whiskey. Ito ang paborito ni Henry. Umiinom lang ako nito sa mga araw na sobrang bigat. Sa araw na namatay siya,
Sa araw na nagbe-graduate si Daniel. At ngayong gabi, ang gabi na winasak ng anak niya ang puso ko, tiningnan ko ang litrato ni Henry sa ibabaw ng lamesa. Kuha ito nung bata pa kami. Nakangiti siya. Yung ngiting nagsasabing kaya niyang harapin ang kahit anong bagyo. Henry, bulong ko sa litrato. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Bumalik ang isip ko sa taong 2005. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay hindi ko malilimutan. 6 na buwan lang siyang nagkasakit. Cancer. Mabilis. Walang awa. Hindi nito inintindi kung gaano karami ang pangarap namin. Hindi nito inintindi na may anak kaming 12 taong gulang pa lamang noon. Naalala ko ang huling sandali. Hinawakan ni Henry ang kamay ko. Ang higpit ng hawak niya ay unti-unting lumuluwag. Ang boses niya ay halos hindi ko na marinig. Helen, sabi niya, alagaan mo ang negosyo. Alagaan mo si Daniel, ikaw na ang bahala. Ang sakit ng gabing iyon ay parang sariwa pa rin. Ang pagmamaneho pa uwi galing sa ospital ang pinakamahabang biyahe ng buhay ko. Umuwi ako sa isang bahay na wala na ang haligi nito. Kailangan kong gisingin si Daniel noon. Tulog na tulog siya. Suot ang pajama na may disenyo ng superhero. Kailangan kong basagin ang puso ng sarili kong anak para sabihing wala na ang tatay niya. Mama, sabi niya nang magising siya. Puno ng antok at kalituhan. Bakit ka umiiyak? Niyakap ko siya ng mahigpit at sa sandaling iyon, nangako ako na pupunan ko ang lahat, na hindi niya mararamdaman ang hirap, na kahit wala na ang tatay niya, ibibigay ko ang buhay na pinangarap ni Henry para sa kanya. Iyon ang simula ng aking sakripisyo. Kinabukasan din pagkatapos ng libing, pumasok ako sa opisina. Ang mga kapatid ni Henry, ang mga kaibigan namin, lahat sila ay sinabing ibenta ko na lang ang kumpanya. Byuda ka na, Helen, sabi nila. Mahirap magpatakbo ng negosyo, magpahinga ka na lang. Gamitin mo ang pera para sa pag-aaral ni Daniel, pero hindi ako nakinig. Umupo ako sa silya ni Henry. Tiningnan ko ang mga plano niya. Ang mga pangarap niyang hindi natuloy. Hindi ko ibebenta ito. Itutuloy ko at ginawa ko. Sa loob ng 19 na taon, ginawa ko ang imposible mula sa isang maliit na kumpanya. Pinalago ko ang Ashford Hospitality Group. Bumili ako ng mga lumang building, mga lumang hotel na nalulugi, at ginawa ko itong mga luxury boutique hotels. Nagtrabaho ako ng 16 na oras araw-araw. Araw-araw, habang natutulog ang ibang tao, nag-aaral ng mga kontrata, nakikipag-usap sa mga investors, nakikipagbuno sa mga kontraktor. Kailangan kong patunayan sa mundo na kaya ng isang babae, kaya ng isang byuda, at nagtagumpay ako. Ang kumpanya ay lumaki. Ang yaman namin ay dumami ng higit pa sa inaasahan ko. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, sa kabila ng pagkilala ng business community sa akin bilang isang matagumpay na CEO, para kay Daniel, ako lang si Mama. Hindi niya kailanman tinanong kung nahihirapan ba ako. Hindi niya kailanman tinanong kung paano ko napalago ang negosyo para sa kanya. At ngayon, ang batang pinag-alayan ko ng buhay ko ay hinayaan lang akong tawaging baboy sa harap ng maraming tao. Uminom muli ako ng whiskey, pero hindi nito matutunaw ang lamig sa aking puso. Ang pangako ko kay Henry na alagaan si Daniel, nagawa ko ba talaga? O nasira ko ang anak namin dahil sa maling paraan ng pag-aalaga? Dito sa katahimikan ng opisinang ito, alam ko na ang sagot. At ang sagot ay dumudurog sa akin. Inamin ko sa sarili ko ang katotohanan habang nakatingin sa kisame ng kasalanan ko kung bakit naging ganito si Daniel. Sabi nila, ang pagmamahal ng ina ay walang kapantay. Pero walang nagsabi sa akin na ang sobrang pagmamahal ay nakalalason din nung namatay si Henry. Natakot ako. Natakot ako na baka maramdaman ni Daniel na may kulang sa buhay niya. Natakot ako na baka lumaki siyang malungkot o kawawa. Kaya ginawa kong misyon ang ibigay sa kanya ang lahat. At kapag sinabi kong lahat, ibig kong sabihin ay lahat-lahat. Gusto niya ng laruan? Bibilhin ko ang pinakamahal. Ayaw niyang sumakay ng school bus? Ihahatid ko siya gamit ang kotse. Nahihirapan siya sa assignment. Ako ang gagawa. Hindi ko siya hinayaang madapa. Sa tuwing may maliit na bato sa dadaanan niya,
Ako ang nag-aalis. Sa tuwing may problema, ako ang sumasalo. Akala ko, iyon ang trabaho ng isang mabuting ina. Ang protektahan ang anak sa lahat ng sakit at hirap. Pero mali ako. Maling-mali ako. Pinalaki ko siyang prinsipe sa isang kaharian na hindi naman niya pinaghirapan. Naalala ko nung nagkolehiyo siya. Gusto niyang mag-aral sa pinakamahal na unibersidad. Sabi ko, sige anak. Gusto niyang kumuha ng MBA kahit hindi pa siya nakakapagtrabaho ng totoo. Sige anak. Gusto niya ng sariling kondo sa Makati dahil ayaw niyang matraffic. Isang kondo na may view ng syudad at swimming pool. Sige anak, binayaran ko ng cash. Ang allowance niya ay mas malaki pa sa sweldo ng mga manager sa kumpanya ko. Ang mga bakasyon niya sa Boracay, sa Japan, sa Europe kasama ang mga kaibigan, lahat iyon ay charge sa credit card na ako ang nagbabayad. Hindi niya alam ang halaga ng piso, hindi niya alam kung paano kitain ang bawat sentimo dahil para sa kanya. Ang pera ay hindi pinaghihirapan. Ang pera ay hinihingi lang kay mama. Naisip ko na binibili ko ang pagmamahal niya. Naisip ko na kung ibibigay ko ang lahat, mamahalin niya ako ng higit pa. Na hindi niya mararamdaman ang pagkawala ng tatay niya. Pero ang nabili ko ay hindi pagmamahal. Ang nabili ko ay ang kanyang pagiging dependent, ang kanyang pagiging mahina. Tinuruan ko siyang maging baldado sa harap ng buhay. Kaya pala nung tinawag akong baboy ni Samantha, wala siyang nagawa. Dahil wala siyang gulugod. At ako ang kumuha ng gulugod na iyon mula sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng gusto niya. Takot siyang mawala si Samantha. Takot siyang mawala ng trophy wife. Takot siyang harapin ang problema. Kaya mas pinili niyang yumuko. Mas pinili niyang isakripisyo ang dignidad ng nanay niya kaysa gumawa ng eksena. Dahil sanay siya na si mama ang sumasalo ng lahat. Si mama ang taga-ayos. Si mama ang taga-timpi. Daniel, bulong ko sa hangin. Anong ginawa ko sa'yo? Ang anak na dapat sana ay naging sandalan ko. Ang anak na dapat sana ay nagmana ng tapang ng tatay niya. Ay naging isang lalaking walang paninindigan. At ang masakit, ako ang may gawa nito. Ako ang arkitekto ng sarili kong pagkabigo. Ang akala kong pagbibigay ay hindi pala pagmamahal. Ito ay pagpapahamak. Dahil sa kagustuhan kong huwag siyang mahirapan, tinanggalan ko siya ng kakayahang lumaban. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Pero masakit ang gagawin kong pagtutuwid. Kailangan kong gawin ang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng 19 na taon. Kailangan kong sabihin ang salitang hindi. Kailangan kong putulin ang pisi na nagdurugtong sa aming dalawa. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil mahal ko siya ng sobra, kaya kailangan ko na siyang palayain sa hawla ng ginawa na ako mismo ang gumawa. Ang maling pagmamahal na ito ay dapat nang matapos. Ngayong gabi, binalikan ko ang panahon ng engagement nila. Kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Kung paano ako dahan-dahang hinila papasok sa bitag ng pamilyang Worthington. Noong una silang ipakilala sa akin ni Daniel, magkakaroon na ng sariling pamilya ang anak ko. Si Samantha ay maganda, sopistikada, galing sa kilalang pamilya sa Maynila. Ang mga Worthington ay sikat sa mga social pages ng magazine, palaging nasa mga charity ball, palaging nasa mga high society events. Akala ko, mabubuting tao sila, pero naalala ko ang unang dinner namin sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Ang tingin ni Don Roberto at ng asawa niyang si Linda sa akin, mapang-uri. Sinuri nila ang suot ko mula ulo hanggang paa. Kahit branded ang bag ko, kahit maayos ang damit ko. Ibang tingin nila, para bang inaamoy nila kung old rich ba ako o new rich. Kung kabilang ba ako sa sirkulo nila. Nalaman nilang may negosyo ako, pero hindi nila alam kung gaano ito kalaki. Ang alam lang nila, byuda ako na may kaya. Doon nagsimula ang manipulasyon. Ilang buwan bago ang kasal. Tumawag si Daniel. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Ma, sabi niya, nahihiya ako. Pero kailangan nating pag-usapan ang budget ng kasal. Sabi ko, iyon naman ang tradisyon, di ba? Tumahimik siya sa kabilang linya. Kasi ma, sabi ni Don Roberto, may problema daw sila ngayon sa cash flow.
Temporary lang naman daw. Naipit daw ang pera nila sa mga investments sa abroad. Cash flow issues, iyan ang tawag nila. Gusto ni Samantha ng dream wedding, ma, dagdag pa ni Daniel. Ayokong madismaya siya. Ayokong isipin ng pamilya niya na hindi ko kayang ibigay ang gusto niya. Naramdaman ko ang desperasyon sa boses ng anak ko. Ang kagustuhan niyang patunayan ang sarili sa pamilya ng mapapangasawa niya. Dahil mahal ko ang anak ko. Magkano ba ang kailangan? Muntik na akong mabulunan. 15 million para sa isang gabi. Pero hindi pa doon natapos. Habang lumalapit ang araw ng kasal, paiba-iba ang gusto ni Samantha. Gusto niya ng mas mahal na bulaklak. Gusto niya ng banda na sikat. Gusto niya ng souvenir na galing pa sa Europe. Ang 15 million ay naging 20 million. At sa huli, naging 25 million pesos. Bawat tawag ni Daniel, bawat dagdag na gastos, pumapayag ako dahil gusto kong maging proud ang anak ko. Dahil gusto kong ipakita sa mga Worthington na kaya naming makipagsabayan. Nagpadala ako sa laro nila. Ang cash flow issues na sinasabi nila ay hindi temporary. Ito ay permanente. Bangkarote na pala sila. Ang kasal na ito ay hindi selebrasyon ng pag-ibig. Ito ay isang negosyo para sa kanila. Isang paraan para makapanatili sila sa lipunan habang ang ibang tao ang nagbabayad. Ang tingin nila sa akin ay isang sugar mommy na pwedeng gatasan. Kaya pala ganun na lang ang lakas ng loob ni Samantha na tawagin akong baboy. Dahil sa isip niya, nakuha na nila ang gusto nila. Bayad na ang kasal. Nakapirma na ang mga tseke. Wala na akong silbi. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, ang 25 million na iyon ay dugo at pawis ko. Ilang gabi akong puyat para kitain iyon. Ilang kontrata ang binasa ko. Ilang problema ang inayos ko. Tapos ay gagawin lang nila akong katatawanan. Nagkamali sila ng kinalaban. Ang pagiging tahimik ko ay kahinaan. Ang pagiging mapagbigay ko ay katangahan. Hindi nila alam na ang babaeng niloko nila, ang babaeng pinagbayad nila ng lahat, ay siya ring babaeng may hawak ng susi sa kanilang kinabukasan. Ang bitag na inilatag nila para sa akin. Ako ang papasok, pero ako rin ang magsasara nito habang nasa loob sila kasama ko. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking telepono. Panahon na para gumawa ng listahan. Listahan ng mga taong sisingilin ko. At sa tuktok ng listahan, nakasulat ang pangalang Don Roberto Worthington. Humanda kayo. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Pagkatapos kong inumin ng whiskey at pakalmahin ang aking sarili sa opisina ni Henry. Naramdaman ko ang isang matinding udyok, isang kutob ng ina, isang bulong ng aking yumaong asawa. Kailangan kong maghalungkat. Tumayo ako at lumapit sa mga lumang filing cabinet sa sulok ng opisina. Ito ang mga cabinet na hindi ko na ginalaw simula noong mamatay si Henry noong 2005. Puno ito ng alikabok. Ang mga kandado ay kinalawang na. Pero kailangan kong buksan. Hinanap ko ang kahon na may markang 2004. Ito ang taon bago namatay ang asawa ko. Ang taon kung saan nagsimulang humina ang katawan niya. At ang taon kung saan naging madalas ang pagbisita ni Don Roberto sa aming bahay noon. Binuksan ko ang kahon, amoy papel na inimbak ng matagal. Isa-isa kong tiningnan ang mga folder, resibo ng ospital, resulta ng laboratorio, mga lumang kontrata sa lupa. At doon, sa pinakailalim ng kahon, nakita ko ang isang folder na kulay asul. May nakasulat na pangalan sa ibabaw gamit ang sulat kamay ni Henry. Nanlamig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang itong binuksan. Sa loob, bumulaga sa akin ang isang kasunduan sa pagpapautang o loan agreement. May petsang Mayo 2004. Binasa ko ang nilalaman. At sa bawat salitang binabasa ko, parang pinipiga ang puso ko sa galit, 30 milyong piso. Si Don Roberto Worthington ay umutang ng 30 milyong piso kay Henry. Ang dahilan na nakasulat? Emergency fund para iligtas ang kumpanya nila sa pagkalugi, Worthington. Madalas pumunta si Roberto dito. Nagmamakaawa kay Henry, mawawalan sila ng bahay, mawawalan ng kinabukasan ng mga anak niya. At si Henry, ang asawa kong napakabuti, ang asawa kong hindi marunong humindi sa kaibigan, ay nagpahiram. Dahil sabi niya, kaibigan natin sila Helen, tutulong tayo. Pero hindi iyon ang pinakamasakit na natuklasan ko. Sa likod ng kontrata,
May nakaipit na sulat. Isang sulat mula sa abogado ni Don Roberto. May petsang Enero 2006. Ilang buwan pa lang matapos ilibing si Henry. Binasa ko ang sulat. At nanginginig ako sa galit habang binabasa ito. Sinasabi sa sulat na ang 30 milyong piso ay hindi raw utang, kundi regalo o donation ni Henry bago siya mamatay. Itinanggi nila ang utang. At dahil patay na si Henry at walang ibang saksi. Wala kaming nagawa noon dahil abala ako sa pagdadalamhati at pag-aayos ng gulo sa kumpanya, ninakawan nila kami. Habang ako ay nagluluksa. Habang ang anak ko ay umiiyak dahil wala na siyang ama. Ang pamilyang Worthington ay nagdiriwang dahil nakuha nila ang 30 milyon ng libre. Ginamit nila ang pagkamatay ng asawa ko para takbuhan ang obligasyon nila. Iyon ang perang ginamit nila para manatiling mayaman. Iyon ang perang ginamit nila para mapag-aral si Samantha sa magagandang paaralan. Iyon ang perang ginamit nila para ipagyabang sa lipunan na sila ay Don at Tonya. At ngayon, matapos ang 20 taon, ang parehong pamilya na ninakawan kami ay siya ring pamilya na nagpabayad sa akin ng 25 milyon para sa kasal. At may gana pa silang tawagin akong baboy. Napaupo ako sa sahig, yakap ang mga dokumento. Ang kapal ng mukha nila. Ang yaman nila ay galing sa awa ng asawa ko. Ang buhay na tinatamasa nila ngayon ay galing sa ninakaw na pera mula sa isang byuda at sa isang ulila. Wala silang konsensya, wala silang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang natitirang awa sa puso ko ay naglaho. Kung mayroon man akong pagdadalawang isip na wasakin sila. Nawala na yun ngayon. Ito ay hindi na lang tungkol sa pagtawag sa akin na baboy. Ito ay tungkol sa katarungan para kay Henry. Kinuha nila ang kabutihan ng asawa ko at ginawa nilang kasangkapan sa panloloko. Tumayo ako. Pinagpag ko ang aking damit. Hawak ko na ang ebidensya. Hawak ko na ang katotohanan. Sa Lunes. Hindi lang ako maniningil ng respeto. Maniningil ako ng bawat sentimo na kinuha nila sa amin. May tubo, may interes. At may kasamang parusa. Ang laro ay tapos na, Roberto. Oras na para magbayad, sumapit ang linggo ng umaga. Ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring masama noong nakaraang gabi. Pero sa loob ng bahay ng mga Worthington, alam kong impyerno na ang buhay nila. Nagsimulang tumunog ang telepono ko, 7:00 pa lang ng umaga. Nasa kusina ako, umiinom ng kape. Pinapanood ko lang ang screen ng cellphone ko na umiilaw. Calling, Don Roberto. Hindi ko sinagot, hinayaan ko lang tumunog. Calling, Samantha. Hindi ko sinagot. Calling, Daniel. Tiningnan ko ang pangalan ng anak ko. Ang puso ko ay kumikirot pa rin, pero hindi ko rin sinagot. Puno na ang voicemail ko. Puno na ang inbox ko ng mga text messages. Kinuha ko ang telepono at nagsimulang magbasa. Nakakatawa. Nakakatawang isipin kung paano nagbabago ang tono ng tao kapag nalaman nilang hawak mo ang leeg nila. Ang unang text ay galing kay Don Roberto. Helen, sabi sa text, mag-usap tayo. May hindi pagkakaunawaan. Pwede tayong magkaayos. Huwag nating idaan sa init ng ulo para sa mga bata. Hindi pagkakaunawaan? Ang tawagin akong baboy sa harap ng 500 tao ay hindi misunderstanding. Iyon ay katotohanan ng tingin nila sa akin. At ngayon, ginagamit niya ang mga bata bilang panangga. Ang kapal ng mukha. Sumunod na text ay galing kay Samantha, ang manugang kong matapobre. Mommy Helen, sabi sa text, Mommy na ang tawag niya sa akin ngayon. Dati ay Mrs. Coleman lang o kaya ay siya. Sorry po sa nangyari kagabi, sabi sa text niya. Lasing lang po ako, joke lang naman po iyon. Alam niyo naman na palabiro ako. Please po sagutin niyo ang tawag ni Daniel. Nag-aalala na siya. Joke? Ang pagtuturo sa akin at pagtawag sa akin na baboy na kailangang tiisin ay isang biro? Doon ko nakita kung gaano kababaw ang pagkatao niya sa tingin niya. Lahat ng sakit ay madadaan sa pagsasabing joke lang sa tingin niya. Ang dignidad ng isang tao ay pwedeng tapakan at pagkatapos ay sasabihin lang na lasing ako. At ang huli, ang tawag ni Daniel, nag-iwan siya ng voicemail. Pinakinggan ko ito.
Ma, ang boses ni Daniel ay nanginginig. Halatang stress na stress siya. Ma, sagutin mo naman. Galit na galit ang pamilya ni Sam. Natatakot sila. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi nila ikaw daw ang may-ari ng kumpanya? Ma naman, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana na-warningan ko sila. Ma, patawarin mo na si Sam. Alam mo naman yon, taklesa lang. Pero mabait yon. Huwag mo naman silang pahirapan, no? Asawa ko siya, ma. Napapikit ako. Hanggang ngayon, si Samantha pa rin ang inaalala niya. Hanggang ngayon, ako pa rin ang pinapalabas niyang masama dahil hindi ko sinabi na mayaman ako. Hanggang ngayon, gusto niyang intindihin ko na lang ang pambabastos sa akin. Asawa ko siya, ma. Ang linyang iyon ay parang kutsilyo. Pinili na niya. Pinili na niya ang kampo niya at hindi ako iyon. Mas inaalala niya ang takot ng mga Worthington kaysa sa hiya na dinanas ng sarili niyang ina. Pinatay ko ang telepono. Inalis ko sa pagkakasaksak ang linya ng landline sa bahay. Gusto ko ng katahimikan. Hindi na ito madadaan sa pakiusap. Hindi na ito madadaan sa sorry. Ang Helen na kilala nila. Ang Helen na laging umuo. Ang Helen na laging nagpaparaya. Ay namatay na nung gabing iyon sa Manila Hotel. Ang kaharap na nila ngayon ay si Helen Ashford. Ang babaeng nagpalago ng imperyo mula sa wala. Ang babaeng kayang magpatakbo ng negosyo na kinatatakutan ng mga lalaki. Tapos na ang pagiging nanay-nanayan. Ngayon, boss na ang kausap nila. At ang boss na ito ay hindi tumatanggap ng late excuses. Itinuloy ko ang pag-inom ng kape. Masarap, mapait. Pero gising na gising ang diwa ko. Bukas, sa Lunes. Malalaman nila ang tunay na kahulugan ng salitang respeto. Linggo ng hapon, habang nagdidilig ako ng halaman sa hardin para pakalmahin ang aking isip. May dumating na bisita. Inasahan ko na si Daniel ito. Pero nagulat ako. Iba siya sa ate niya. Simple lang manamit. Walang makapal na makeup. At ang mga mata niya ay laging malungkot. Siya yung tahimik lang sa gilid nung kasal. Siya yung hindi tumawa nung tinawag akong baboy. Pinapasok ko siya sa garden, pinaupo, inalok ng tsaa, nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang tasa. Nakayuko siya. Mrs. Coleman, simula niya. Ang boses niya ay mahina, puno ng hiya. Nandito po ako para humingi ng tawad sa ginawa ng ate ko. Tiningnan ko siya. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila, Claire. Pero kasalanan ko po na nanahimik ako, sagot niya. At doon, matagal na po akong may gustong sabihin sa inyo. Natakot ako na baka itakwil nila ako. Huminga siya ng malalim at ibinuhos niya ang katotohanan. Bangkarote na po kami, Mrs. Coleman, kinumpirma niya ang hinala ko. Ang mga properties namin, nakasangla na lahat. Ang bahay sa Dasmariñas Village, ang mga sasakyan. Lahat yun utang. Nabubuhay na lang kami sa pagpapaikot ng pera ng mga investors. Napailing ako, mas malala pa pala sa inaakala ko. At ang kasal? Tanong ko. Iyon po ang pinakamasakit, sabi ni Claire. Tumulo na ang luha niya. Nung nalaman ni Dad na ikaw ang nanay ni Daniel, at nalaman niyang mayaman ka pala talaga, nakakita siya ng pag-asa. Ang plano nila, paikutin si Daniel, kuhanin ang loob mo, gamitin ang kasal para makahingi ng pera, at pagkatapos ng kasal, hihingi pa sila ng tulong para sa negosyo. Ginawa nilang gatasan ng anak ko, sabi ko. Opo, sagot ni Claire. At alam ko po ang tungkol sa utang kay Miss. Narinig ko po silang nag-uusap ni Mami noon. Bata pa ako. Sabi ni Daddy, patay na si Henry, wala nang maniningil, sa atin na ang pera. Tuwang-tuwa sila noon, parang nanalo sa loto. Tinapik ko ang kamay ni Claire. Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Pamilya mo sila, tanong ko. Dahil mali po sabi niya. Mali na, sobra na. Nung nakita ko kayong nakatayo doon sa hotel, tinawag na baboy, pagkatapos ng lahat ng tulong niyo, hindi ko na po kaya. Mas pipiliin ko ng maging taksil sa pamilya kaysa maging kasabwat sa kasamaan. Sa sandaling iyon, nakita ko na may pag-asa pa pala. Hindi lahat ng Worthington ay bulok. Salamat Claire, sabi ko. Salamat sa katotohanan. Ang impormasyon na ibinigay niya ay ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ng kanyang ama. Ngayon, armado ng ebidensya mula sa loob mismo ng kanilang pamilya,
Umuwi ka na, Claire, sabi ko. At huwag kang mag-alala. Umalis siya na tila nabunutan ng tinik. Buo na ang ebidensya, buo na ang loob ko, bukas. Magugunaw ang mundo ni Don Roberto. Dumating ako sa building ng Worthington Holdings. Suot ko ang aking pinakamagandang power suit, ang itsura ng isang babaeng papatay ng negosyo. Pagpasok ko sa boardroom, naroon na silang lahat. Si Don Roberto, nakaupo sa kabisera. Ang mga mata niya ay mapula. Halatang walang tulog. Ang mga kapatid ni Samantha na sina Derek at Trevor. Mga lalaking puro porma lang pero walang alam sa trabaho. Nakaupo sila doon na parang mga batang nahuli sa kalokohan. Good morning, bati ko. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy, sabi ko. Inilapag ko ang folder sa mesa. Ang folder ng utang. Ang folder ng mga ebidensya ni Claire. Roberto, alam ko ang lahat. Alam ko ang bangkarote niyong kumpanya. Binuksan ko ang folder at inilabas ang loan agreement noong 2004. Alam ko na ninakawan mo ang asawa ko ng 30 milyong piso. Napasinghap ang mga tao sa kwarto. Ito ang mangyayari, utos ko. Derek, nag-react si Derek. Teka, hindi mo pwedeng... I own 51%, putol ko sa kanya. Lumabas sila na nakayuko. Iya, takot. At ikaw, Roberto, may dalawa kang pagpipilian. Mag-resign ka ngayon din. Ibibigay mo sa akin ang buong kontrol ng kumpanya bilang bayad sa utang mo. O, ipapakulong kita sa kasong estafa at fraud. At ipapalandakan ko sa buong Maynila na ang dakilang Don Roberto ay isang magnanakaw. Nanginig ang labi niya. Alam niyang wala siyang lusot. Pipirma ako ang bulong niya. Ang boses ng isang talunan. Habang pinipirmahan niya ang mga dokumento ng kanyang pagsuko, bumukas ang pinto. Dumating si Daniel. Ang itsura niya ay hindi maipinta. Gusot ang damit, magulo ang buhok, namumugto ang mata. Ma, sabi niya. Lumapit siya sa akin at akmang yayakap. Huwag, Daniel, sabi ko. Ma, sorry na. Nakausap ko na si Sam. Magsosorry daw siya ulit. Please, ayusin na natin to. Hindi mo pa rin naiintindihan, sabi ko. Hindi na ito tungkol sa away ng pamilya. Tungkol ito sa pagkatao mo. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Daniel, alam ko na rin ang totoo tungkol sa'yo. Alam ko na wala ka ng trabaho 6 na buwan na, sabi ko. Alam ko na ginagamit mo ang pangalan ko para mangutang sa mga kaibigan mo. Para lang ma-maintain ang luho niyo ni Samantha. Alam ko na baon ka sa utang. Napaupo si Daniel sa silya. Umiiyak na siya ngayon, parang batang paslit. Natakot ako, ma, sabi niya. Natakot akong sabihin sa'yo na natanggal ako. Natakot akong iwan ako ni Sam kapag nalaman niyang wala na akong pera. Kaya nagnakaw ka sa akin, tanong ko. Kaya nagsinungaling ka? Yumuko siya. Sorry, ma, babayaran ko. Pangako. Talagang babayaran mo, sabi ko ng matigas. Ito na ang sandali ng tough love. Ang sandali na dapat ko pang ginawa noon. Makinig ka, Daniel. Babayaran ko ang mga utang mo sa labas para hindi masira ang pangalan natin. Itinaas ko ang aking daliri. Simula sa araw na ito, wala ka nang makukuhang allowance sa akin. Wala nang credit card, wala nang libreng kondo. Ibebenta ko ang kondo mo sa Makati. Lumipat kayo sa apartment na kaya ng budget nyo. Ma naman, reklamo niya. At dagdag ko, babayaran mo ako. 100,000 piso kada buwan. Ibabawas yan sa sweldo mo dito. Dahil mananatili ka dito sa kumpanya. Pero hindi bilang boss. Mag-uumpisa ka sa baba. Matuto kang magtrabaho. Ma, hindi namin kaya yon, sabi niya. Kayayanin nyo, sabi ko. Dahil kung hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na ako ang bangko mo, Daniel. Nanay mo ako. At ang trabaho ng nanay ay palakihin ang anak na marunong lumaban, hindi anak na palamunin. Tandaan mo ito, huling sabi ko sa kanya bago ako tumalikod. Ang pagmamahal minsan ay ang paghahayaan sa inyong madapa para matuto kayong tumayo. Iniwan ko sila sa boardroom at si Daniel nawasak ang ego. Masakit sa akin bilang ina. Pero alam ko, ito ang tamang gawin. Ito ang simula ng tunay na pagbabago. Ang bagong simula at ang tunay na dangal 6 na buwan na
ang nakalipas mula noong gabing iyon sa Manila Hotel. Ang gabing tinawag akong baboy. Ang gabing gumuho ang mundo ko at muling nabuo. Ngayon, nakaupo ako sa aking opisina sa Makati, ang parehong opisina kung saan nagpupuyat noon ang asawa kong si Henry mula sa bintana. Tanaw ko ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Kulay kahel ang langit, mapayapa. Malayong malayo ito sa bagyo na naramdaman ko noong nakaraang Setyembre. Maraming nagbago. Ang kumpanyang muntik nang bumagsak dahil sa kayabangan at kapabayaan ay unti-unti nang bumabangon. Hindi ito naging madali. Sa unang 3 buwan, kinailangan kong magtanggal ng mga taong walang ginagawa. Kinailangan kong ibenta ang mga properties na nalulugi. Kinailangan kong maghigpit ng sinturon sa tulong ng sipag at tiyaga. Kumikita na ulit ang kumpanya, hindi pa kalakihan, pero sapat na para bayaran ang mga utang ng dahan-dahan. At si Don Roberto, ang lalaking dating naglalakad na parang siya ang may-ari ng buong Maynila, nag-resign siya gaya ng napag-usapan. Tahimik siyang umalis. Walang despedida party, walang iyakan. Basta na lang siyang naglaho sa boardroom bit-bit ang isang kahon ng gamit. Balita ko, nakatira na siya ngayon sa isang maliit na bahay sa Laguna. Malayo sa ingay ng syudad. Malayo sa mga social na event na dati niyang kinahuhumalingan. Nagpadala siya ng sulat sa akin nung nakaraang buwan. Isang sulat kamay. Nag-aaral daw siyang mag-alaga ng manok at magtanim ng gulay. Sabi niya, natutulog siya ng mahimbing dahil wala na siyang tinatagong lihim. Humingi siya ng tawad, kundi para sa pagkawala ng kanyang dignidad. Hindi ko pa siya sinasagot. Siguro balang araw, kapag handa na ako. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na malaman na natuto na siya, na ang dating Don na mapagmataas ay marunong na ngayong yumuko at humawak ng lupa. Si Linda naman, ang asawa niya, nagtatrabaho na ngayon sa isang art gallery, hindi bilang may-ari, kundi bilang assistant. Nalaman ko kay Claire na noong una ay hirap na hirap si Linda. Umiiyak daw ito gabi-gabi dahil hindi na makabili ng mamahaling bag. Pero kinalaunan, nakita niya ang halaga ng pagtatrabaho. Mas magaan daw ang pakiramdam na gumastos gamit ang perang pinaghirapan mo kaysa sa perang inutang mo lang. Ang mga kapatid naman ni Samantha na sina Derek at Trevor, napilitan silang maghanap ng trabaho. Ang totoong trabaho, si Derek ay nasa isang call center ngayon. Night shift. Si Trevor naman ay nagtatrabaho sa isang car dealership bilang ahente. Natututo na sila na ang respeto ay hindi namamana. Ito ay tinatrabaho. At si Daniel, ang anak ko, nananatili siyang empleyado sa kumpanya. Isa siyang simpleng analyst sa acquisitions department. Pisina. Nasa cubicle na siya kasama ng ibang empleyado. Pumapasok siya alas 8, umuuwi ng alas 5. Ang sweldo niya ay sapat lang. At kada buwan, bago pa siya makahawak ng pera, kinakaltas na ng accounting department ang bayad niya sa akin. 100,000 piso. Kada buwan, walang palya. Masakit sa bulsa. Alam ko yon. Adobo. Sa mga mamahaling restaurant siya kumakain sa BGC. Ngayon, bilang ina, anak, kinakagat ko ang dila ko na ang pagtulong ko noon ang siyang lumumpo sa kanya. Ang paghihirap na dinaranas niya ngayon, ito ang gamot, mapait. Dati, ako ang taya. Dati, sa hotel buffet kami kumakain, sa isang simpleng restaurant na lang kami nagkikita. Kung ano ang kaya ng budget niya, dahil siya na ang nagbabayad ng pagkain niya. Kanya-kanya na kami ng bayad. Ang usapan namin ay medyo formal pa rin. Hindi pa ganap na naibabalik ang dati naming tawanan. May lamat pa rin. Pero may napansin ako. Wala na yung takot. Wala na yung pagiging aligaga. Ang nakikita ko ay isang lalaki na pagod. Pero totoo. Nung nakaraang linggo, sinabi niya sa akin, "Ma, salamat." Nagulat ako. "Salamat saan?" "Salamat dahil hindi mo ako kinonsinti," sabi niya. Ngayon ko lang na-realize, mas masarap pala ang tulog kapag alam mong wala kang tinatapakang tao at kapag alam mong sayo talaga galing ang kinakain mo. Muntik na akong maiyak sa harap ng mangkok ng sabaw. Iyon ang anak na pinalaki ko. Bumalik na siya. Ang Daniel na may prinsipyo. Ang Daniel na anak ni Henry. Akala ko iiwan niya si Daniel. Akala ko, kapag nawala na ang kondo,
Kapag nawala na ang mga luxury bags, kapag lumipat na sila sa isang maliit na apartment sa Quezon City, ay aalis na siya. Pero hindi. Ibinenta niya ang karamihan sa mga gamit niya. Nagtrabaho siya sa isang NGO. Maliit ang sweldo, pero marangal ang salitang baboy ay mahirap kalimutan. Pero nagpapakita siya ng respeto kapag nagkikita kami. Humahalik siya sa pisngi ko. Hindi na siya tumitingin ng mata pobre. Minsan, naglalakad papunta sa sakayan ng bus. Magkahawak ang kamay, walang kotse, mas masaya pa kaysa noong panahong punong-puno sila ng luho, pero baon naman sa utang at kasinungalingan. Siguro, natutunan na rin niya ang leksyon niya, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa laki ng brilyante sa singsing, kundi sa kakayahang manatili kapag wala nang natira. At si Claire, siya ngayon ang executive assistant ko sa Ashford Hospitality. Magaling siya. Siya ang nagpapaalala sa akin na uminom ng gamot. Siya ang kasama kong magkape tuwing Martes ng umaga. Madalas kaming magkwentuhan, kundi tungkol sa buhay. Tita Helen, napangiti ako. Hindi ko sila pinalaya. Sila ang nagpalaya sa sarili nila nung pinili nilang harapin ang katotohanan. Gabi na ngayon, hawak ko ang litrato ni Henry. Ayos na kami. Sa loob ng 19 na taon, dala-dala ko ang bigat ng mundo. Akala ko, ang pagiging ilaw ng tahanan ay nangangahulugang dapat akong magsunog ng sarili para lang magbigay ng liwanag sa iba. Mali pala. Ito ay pundasyon. Ang pagsasabi ng hindi ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Dahil sa pagtanggi ko kay Daniel, natuto siyang tumayo. Dahil sa paghihigpit ko kay Roberto, natuto siyang magpakumbaba. Dahil sa pagtindig ko para sa sarili ko, nabawi ko ang aking dangal. Dangal. Hindi ito nabibili ng pera. Hindi ito nakukuha sa dami ng alahas o sa ganda ng kasal. Ang dangal ay ang kakayahang humarap sa salamin sa gabi at sabihin sa sarili mo na wala akong tinapakan, wala akong niloko, at hindi ako nagpaapi. Sa mga kapwa ko lola na nakikinig ngayon, sa mga byuda na pakiramdam ay nag-iisa na lang sa laban. Huwag kayong matakot na maningil ng respeto. Hindi porket matanda na tayo, ay wala na tayong halaga. Hindi porket tayo ang nagpalaki, ay tayo na ang habambuhay na magsasakripisyo. May karapatan tayong lumigaya. May karapatan tayong tratuhin ng tama. At kung may tumawag man sa inyo ng kung ano-ano, kung may humamak man sa inyo dahil sa itsura nyo, o dahil sa edad nyo, tandaan nyo ang kwento ko. Ay ang kwento ng isang mandirigma na lumaban sa hamon ng buhay. Tandaan nyo na tayo ang puno na matatag. Kahit anong bagyo, hindi tayo tutumba. Nagbayad ako ng 25 milyon para sa isang kasal. Maraming nagsasabi na sayang ang pera. Sulit. Binayaran ko ang kasal. Pero ang kapalit ay ang aking kalayaan. Ang kapalit ay ang pagbabalik ng aking anak sa tamang landas. At ang kapalit ay ang pagbuo muli ng aking sarili. Mas matatag, mas matapang, at mas buo. Minsan, kailangan muna tayong tawaging baboy bago natin ma-realize kung gaano tayo kalakas. Kinuha ko ang aking bag, madilim na sa labas. Pero maliwanag ang daan pa uwi. Uuwi ako sa bahay na tahimik. Manunood ako ng paborito kong palabas. Dahil alam ko at isang babaeng hindi na kailanman magpapaapi. Salamat sa pagsama ninyo sa aking kwento. Hanggang sa muli, nagpapaalala na ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi nasa dangal at pagmamahal sa sarili. Magandang gabi sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Diyos.